Tunay ngang balot ng kasaysayan ang ating mga kaperahan, mga mahalagang pangyayari at mga kaugnay na kabayanihan. Sa pangalawang pagkakataon, ating ungkatin at alamin ang mga kaalamang pumapaloob sa perang barya at perang papel ng ating sambayanan. Simulan natin sa 10 pisong barya. Sino nga ba ang dalawang lalaking bayani na nakadesenyo rito? Sa bandang taas sa kanang bahagi ay si Apolinario Mabini, kilala sa bansag na dakilang lumpo dahil sa kahanga-hangang ambag sa kalayaan sa kabila ng kanyang kalagayan. Halos buong buhay na Apolinario ay nagugol niya sa kanyang wheelchair. Pero hindi ibig sabihin nito ay paralisado na rin ang kanyang kaisipan. Ginamit niya ang kanyang talino at ang kanyang malinis na hangarin para may magawang kabutihan para sa ating inang bayan. Naging tagapayo siya ni Aguinaldo at iba pang mga pinunong revolusyonaryo. Tumulong din siya sa pagbuo ng ating kauna-unahang batas. Ipinakita ni Apolinario Mabini na hindi mo kinakailangan makipaglaban sa labanan para patunayan ang pagmamalasakit sa ating bayan. Tunay nga ang kamangha-mangha. Kilalanin naman natin ang nasa ilalim na bahagi sa bandang kaliwa. Siya ay walang iba kundi ang supremo ng katipunan, si Andres Bonifacio. Kung ang ilan sa ating mga bayani ay matataas ang pinag-aralan o ilustrado kung tawagin, si Andres ay hindi. Nagmula siya sa mababang antas ng lipunan. Maaga rin siya naulila dahil sa edad niyang 14 ay namatay na ang kanyang mga magulang. At dahil siya ay panganay, napilitan siyang tumigil sa pag-aaral para masuportahan ang kanyang mga kapatid. Gumawa siya at nagbenta ng mga pamaypay na gawa sa papel at tungkod na gawa naman sa kahoy. Isa rin siyang magaling na artista sa mga tanghalan at gumuguhit rin ng mga posters para sa mga negosyanteng nagpapagawa sa kanya. Kalaunay itinatag niya ang lihim na samahan na katipunan. Binansagan siyang ama ng revolusyon dahil habang ang ibang mga pinuno ng ating lahi ay nakikipagnegosasyon para sa ating kalayaan, si Andres ay iba. Nagsukbit siya ng armas sa pakikipaglaban. Pero sa kabila nito, naging masaklap ang kanyang kamatayan dahil nagwakas ang kanyang buhay hindi sa kamay ng mga kalaban kundi sa kapwa natin Pilipino. Ito ay nang ipag-utos ni Emilio Aguinaldo. Dumako naman tayo sa pagkakatuklas ng isang ginto na uri ng salapi noong unang panahon. Noong 1887, isang magsasaka sa Calamba, Laguna ang nagbubungkal ng kanyang lupain nang di sinasadyay may tinamaan siyang isang bagay. Ito pala isang palayok na naglalaman ng mga ginto. Ang mga ginto ay maliit na tila mga buto ng prutas. Agad niya itong dinala kay Jose Rizal dahil sa kanyang excited at napag-alamang isa pala itong uri na sinaunang pera. Sa ngayon, ito ang tinuturing na pinakaunang uri ng barya sa ating bansa. Tinawag itong piloncitos na mga kolektor nito dahil mukha itong lalagyanan ng asukal. Ang typical na piloncitos ay maliit lamang, hugis bilog na may 18 karat rate ng pagiging ginto nito. Malaki lang ito ng konti sa mga butil ng bigas at mais. At dahil madaling makilala sa hugis at timbang, naging madali ang pagbenta at pagbili sa mga ito. Ilan sa mga lugar kung saan natagpuan ang mga piloncitos ay sa Laguna, Mandaluyong, sa Bataan, sa Ilog Pasig, Batangas, Marinduque, Samar, sa Leyte at sa ibang bahagi ng Mindanao. Maging sa ilang bahagi ng Southeast Asia ay may mga natagpuang ding piloncitos. Isang dahilan para masabing isa itong uri ng international currency noong unang panahon. Ito'y nagmula pa noong 9th at 12th centuries. At sa plat na bahagi nito o sa pinaka-base niya ay nakasulat ang salitang Ma o letter M sa lumang uri ng pagsusulat. Paniniwala ng mga historians, ang sulat na ito tumutukoy sa pangalan ng ating bansa sa Chinese noong unang panahon. Mula sa piloncitos ay nagkaroon ng idea ang ating mga ninuno na gumamit ng iba pang uri ng barya. Sa paglipas ng panahon ay nagkaroon din ng ebolusyon ng pera at kung paano ito nagbago, tuklasin natin ang kauna-unahang pagawaan ng barya sa ating bansa. Dahil nga iba-iba ang uri ng mga coins na ginagamit dati, kahit ang simpleng pamimili lamang ay nagiging sakit ng ulo. Kaya naman ang otoridad Espanyol sa ating bansa ay nagpasyang magtayo ng kauna-unahang pagawaan ng perang coins sa ating kapuluan para magamit sa pang-araw-araw. At noong 1857, sa kautusan
ni Reyna Isabela II ay binuo sa ating bansa ang Casa de Moneda de Manila. Nagpadala sa ating bansa ng mga makinang gagawa ng mga coins. Merong 3 uri ng gold coins na agad namang nagawa noong 1861 na may halagang 4, 2 at 1 piso. Ang disenyo ng mga coins ay nagbabago kapag nagpapalit din ng hari o reyna ng Espanya. At sa loob lamang ng 40 taon ay 4 na beses na rin napalitan ang mga disenyo ng coins. Dahil nga nagpapasa ng corona, ang mukha sa mga nasabing barya ay napapalitan din. Mula kay Reyna Isabela II hanggang kina Amadeo I, Alfonso XII at Alfonso XIII noong 1896. Ang Alfonsino ang sinasabing pinakahuling issue ng Spanish-Philippine peso coin. Isunod nating alamin kung sino-sino ba ang mga tauhan sa 1,000 piso. Alam nyo ba na 1,000 piso ay natatanging perang papel ay hindi na ilagay ang alinman sa ating mga naging pangulo? Ang nailagay dito ay 3 sa ating mga magigiting na bayani. Ang una ay si Jose Abad Santos. Isa siyang Chief Justice sa ilalim ng panunungkulan ng dating Pangulong Quezon. Sa kabila ng pagkaka-exile ng dating Pangulong Quezon sa Amerika, ay nagpaiwan sa Pilipinas itong si Jose Abad Santos para lumaban sa mga Hapon. At nang siya ay madakip na mga ito, ay pinilit siya makipag-collaborate. Ngunit tumanggi siya, kaya naman siya ay natulan ng kamatayan. Pero sa kabila nito, nanatili ang kanyang pagmamahal sa ating bayan. Sunod naman ay si Josefa Llanes Escoda. Siya ang nagtatag ng Girl Scout of the Philippines. Isa rin siya sa mga tumulong sa mga war prisoners sa panahon ng digmaan sa pamamagitan ng palihim na pagdadala ng mga gamot, pagkain, damit at mga mahalagang mensahe. At ang panghuli naman ay si Vicente Lim. Siya isang Brigadier General at dinipensa niya ang Bataan noong 2nd digmaan pandaigdig. Nakasurvive siya sa death march at naging guerrilla leader ng ang grupo ng mga Amerikano ay umatras na sa laban kontra sa mga Hapon. Talakayin naman natin ng ilan sa mga pera ng ating bansa na may pagkakamali na ito'y ginawa, pero nakalusot sa masusing inspeksyon at napunta sa sirkulasyon. Ito ang mga pera na talaga namang hinahanap at gustong mapasa kamay ng mga kolektor. Binibili pa nila ito ng mahal para lang mapasa kanila. At ito ang ilan sa mga pera na may mali sa pagkakagawa. Noong 1983, ang scientific name ng Philippine Eagle sa 50 centavo coin ay nagkamali ng spelling. Ang tamang spelling ay Petocofaga Jeffery, pero ang nailagay ng Bangko Sentral ay Petocobaga Jeffery. Isa na rin siguro sa dahilan sa pagkakamali dito ay ang kahirapan sa pag-spell ng mga salitang ito. At noong 2005 naman ay halos 80 million peso bill naman ang naimprenta na may mali ring spelling ng pangalan ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Dahil imbis na Arroyo ay Arobo ang nailagay dito. Sa ngayon, ito ay binibili ng mga kolektor sa halagang 1,000 piso. Ano nga ba ang Treaty of Paris? Tara, alamin natin. Ang Treaty of Paris ay nilagdaan noong 1898 para tapusin ang Spanish-American War. Ilan din sa mga nakapaloob dito ay ang pagbibigay ng kalayaan ng Espanya sa Cuba at ang pag-turn over ng Puerto Rico, Guam at isa sa mga isla ng Marianas Island sa pamamahala ng Amerika. At ang Pilipinas naman ay binili ng mga Amerikano sa halagang $20 million, nakatumbas ng 5 bilyong dolyar sa panahon natin ngayon. Ito ay napakamura. Pero bakit ganong kamura na benta ang ating bansa? Ito ay sa kadahilan ng bumabangon na ang revolusyon. Ang kasunduang ito ay sumisimbolo ng pagpapasa ng kapangyarihan mula sa Old World, yun ang Europa, papunta sa New World, ang Estados Unidos. Pag-usapan naman natin ang kauna-unahang bangkong na itatag sa ating bansa. Ang kauna-unahang bangko na naitayo sa ating bansa ay ang El Banco Espanyol Filipino de Isabela II. Ito ay naitatag noong 1851 at sa panahon ngayon si Isabela II ang namumuno bilang reyna. Hindi naman pag-aari ng reyna ang nasabing bangko, pero ito ay pinangalan sa karangalan niya. Bukod sa karaniwang gawain ng bangko na pwedeng pagtaguan ng pera, pagbibigay ng mga loans, naglabas din ng Royal Decree para payagan ng bangkong ito na mag-imprenta ng sariling perang papel. At dahil dito ay nagsimulang gamitin ang mga perang papel sa pagbili ng mga pangangailangan imbis na mga silver coins lamang.
Ang El Banco Espanyol Pilipino de Isabel ay ang kauna-unahang bangko na gumawa ng perang papel sa ating bansa. Tinawag ang mga perang ito na peso fuertes o strong pesos. At ito yung nagsimulang gawin noong May 1852. At ang pangalan nito ay sumisimbolo ng lakas ng Espanya para pagharian ng ating buong kapuluan. Sino naman kaya ang tao na nasa 50 peso bill natin? Siya ay walang iba kundi si Sergio Osmeña, ang ika-4 na pangulo ng ating bansa. At pangalawa naman sa ilalim ng pamahalaang Commonwealth ng mga Amerikano. Siya ay nagsilbing pangalawang pangulo ng dating Pangulong Manuel Quezon. At habang sila ay nasa exile, pinalitan niya si Pangulong Quezon nang ito ay mamatay noong 1944. At sa taong ding iyon ay bumalik siya sa Pilipinas kasama si General MacArthur at ang Liberation Forces sa Leyte. At sa kanyang pagbabalik, muling naitatag ang pamahalaang Commonwealth. At ang una niyang ginawa ay binuo niya muli ang ating bansa pagkatapos ng digmaan. Sa kanyang pamumuno ay naging miyembro tayo ng United Nations at ng International Monetary Fund. Ang International Monetary Fund ay tumutulong sa mga miyembro nito para makapag-loan, makapagsagawa ng programa at makatulong para sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Si Osmeña ay nakilala sa kanyang mga public service at galing sa politika. At nakilala rin siya sa kanyang panunuyo sa Amerika para sa ating ganap na kalayaan. Alam mo ba kung ano ang Dos Mundos? Noong 1732, ang kauna-unahang coins na ginawa sa makina ay ginawa sa Mexico sa pag-uutos ni Haring Felipe V ng Espanya. Ito ay ginamitan ng screw press na makina imbis na pukpukin lamang ng martilyo na siyang sinaunang paraan ng paggawa ng mga coins. Ang coins na ito ay tinawag na filler dollars o Dos Mundos na gawa sa 92% na purong pilak. Dahil sa mabusisi nitong disenyo, mahirap para ito ay magaya at mapeke. Ang coins na ito ay nagpapakita ng pagtatagumpay ng kaharian ng Espanya sa Old World at sinasabing isa sa pinakamagandang disenyong coins na nagawa sa ating kasaysayan. Marami pang pumapaloob ng mga kasaysayan at mga mahalagang pangyayari sa ating mga kapirahan. Sana'y muli niyo ako masamahan sa mga pagkakataong muli natin itong pag-uusapan. Hanggang dito na lamang mga paos. See you sa next episode. Bye bye!